Si Kudo at si Ran ay namasyal at nagpasyang sumakay sa roller coaster. Ikinwento ni Kudo ang kanyang idolo na si Sherlock Holmes. At sinabing si Sherlock Holmes ay may kakayanan malaman ang gawain ng tao sa pamamagitan ng paghawak dito. At sinubukan naman ito gawin ni Kudo. Humawak si Kudo sa kamay ng babae at naghula sa kung ano ang gawain nito. Bagay na tumama naman na ito ay gymnast, dahil sa nakita niyang marka sa hita ng babae. Pinaalis ni Ran ang kamay ni Kudo sa babae. Kasamahan ng babae ang magkasintahang Aiko at Kushida. Nagpantasya naman si Kudo kay Ran nang makita ang magkasintahan. At pumunta na nga sila sa sakayang roller coaster. Patuloy naman ang kwento ni Kudo sa kanyang idolo na si Sherlock. Bagay na ikinainis ni Ran, dahilan para biruin niya si Kudo tungkol sa nararamdaman niya dito. Nagsimula na nga umandar ang roller coaster. At sa pagpasok nito sa isang kuweba, naganap ang isang krimen. Dito nagtaka si Kudo kung bakit may tubig na napunta sa kanyang mukha. Nakita ng mga bata na may bagay na bumagsak galing sa roller coaster. Yun pala ay ulo ng nobyo ni Aiko na si Kushida. Pinaslang siya ng di pa nakikilalang salarin. Dumating naman agad ang mga pulis para mag-imbestiga. Sinimulan na ni Kudo ang paghahanap ng ebidensya sa krimen. Natakot ang mga kasamahan ni Kushida dahil sa nangyari. Nagalit ang mga taong nakasuot ng itim dahil ayaw silang payagan umalis ng inspektor na si Meguri. At sinang-ayunan ni Kudo ang inspektor dahil sila ay nasa crime scene. Tinawag ng inspektor ang pangalan ni Kudo na ikinagulat ng lahat. Dahil si Kudo ay isang sikat na high school detective sa lugar nila. Sinimulan ipaliwanag ni Kudo ang nangyari gamit ang mga nakaguhit na larawan. Isa-isang ipinakita ang mga sakay ng roller coaster. At kung saan sila banda nakasakay. Sinabi ng inspektor na ang possible lang makapaslang sa biktima ay ang katabi nito. Ito ay dahil naka-safety guard ang mga sakay. Nagalit muli ang mga nakaitim dahil wala silang oras sa investigasyon. Nagtaka si Kudo sa mga ito at may naramdaman siyang takot sa mga ito. Nakita ng isang pulis na may patalim sa bag ni Aiko, na naging dahilan para siya ang gawing pangunahing sospek. Ngunit nang ipahuli na ng inspektor ang pangunahing sospek, ay bigla itong pinigil ni Kudo. Sinabi niyang hindi si Aiko ang pumatay kay Kushida kundi ang kaibigan nilang gymnast. Pinasinungalingan naman ng babaeng gymnast ang akusasyon ni Kudo. Subalit inihayag ni Kudo ang mga ebidensya at sinabing, inilagay ng babae ang patalim sa bag ni Aiko upang si Aiko ang pag-isipang pumaslang. Sumalungat ang inspektor dahil ang babae ay nasa unahan ng roller coaster at malayo sa biktima. Ngunit isinalaysay at isinadula ni Kudo ang totoong nangyari. Ipinaliwanag ni Kudo na natanggal ng babae ang sarili sa safety guard dahil sa bag nito at dahil maliit siya ay kaya niya lang lumusat dito. Ipinakita niya papaano ginawa ang krimen. Kumuha siya ng lubid at hook. Sabay nilagay sa ulo ng inspektor. At ang hook ay inilagay sa riles. Dahilan upang pagtakbo ng roller coaster ay madala ng lubid ang ulo ng biktima. Na naging sanhi upang maputol ang ulo nito. At sinabi ni Kudo na lahat ng ito ay hindi mahirap gawin para sa isang gymnast. Subalit ang babae ay naghanap ng ebidensya upang patunay na siya ang pumaslang. Sinagot naman ito ni Kudo sa pamamagitan ng pagtanong kung nasaan ang necklace ng babae. Nalubhang ikinagulat nito. Ipinakita din ni Kudo ang wire at hook na ginamit sa krimen. Isa sa magpapatunay ay ang luha nito habang ginagawa ang krimen. Umiyak siya dahil may nararamdaman pa siya sa biktima. At hindi na nakapag-deny ang babae. Isiniwalat niya lahat ng katotohanan at motibo sa krimen. Ito ay dahil may nakaraan silang dalawa na nagtagal din subalit biglang nagwakas nang makilala ng biktima si Aiko. Dito din nalaman na ang wire na ginamit niya sa krimen ay ang wire ng necklace niya na regalo ng biktima noong sila pa nito. Wala nang nagawa pa ang babae kundi umiyak na lang at pagbayaran ang krimeng ginawa niya. Kung kayo ay may mga ganap na gustong pag-awan ng istorya, ipahayag lang sa comment section at kami na ang baalang umaksyon.